Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga De Villa ay may sariling bigat. Hindi ito ang payapang katahimikan ng isang mapayapang tahanan, kundi isang katahimikang siksik sa mga hindi sinasabing salita at mga alaalang matagal nang ibinaon. Para kay Lyra Reyes, ang katahimikang ito ay isang kumot na bumabalot sa bawat sulok ng malaking bahay, isang pader na hindi niya magawang lampasan sa loob ng 3 taon niyang paninilbihan. Gumagalaw si Lyra na parang isang anino sa loob ng malawak na kabahayan sa Forbes Park. Ang bawat hakbang niya sa sahig na gawa sa nara na kumikinang sa pagkapula ay maingat at halos walang tunog. Natutunan na niya kung paano maging bahagi ng kapaligiran, isang presensyang nariyan ngunit hindi napapansin. Suot ang kanyang simpleng uniforme na kulay abo at puti ang kanyang trabaho ay linisin ang mga bakas ng nakaraan na nakakapit sa bawat muebles at palamuti ng bahay na tila isang museo. Sa gitna ng malaking sala, nakatayo ang isang bagay na sabay na nagbibigay sa kanya ng ligaya at kirot, isang Blüthner grand piano. Ito'y isang obra maestra mula sa Alemanya, isang relikya mula pa sa panahon ng lola ng kanyang amo. Palagi itong nababalutan ng puting kumot, tila isang natutulog na higante na naghihintay ng halik upang magising. Ngunit walang humahalik dito. Walang gumigising. Tuwing umaga, pagkatapos punasan ang mga antigong mesa at ayusin ang mga mamahaling porselana, ang huling gawain ni Lyra ay ang alisin ang takip ng piano at punasan ang makintab na itim na kahoy nito. Ang gawaing ito, ang kanyang lihim na ritual. Habang ang basahan ay marahang dumadausdos, sa ibabaw nito, ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa pagnanasang hipuin ng mga tipa, ang mga puti at itim na garing 88 tikom na mga labi na naglalaman ng 1,000 kwento. Ngunit hindi niya ito ginagawa, hindi niya kailanman ginawa. Ang pagpindot sa mga tipa ay katumbas ng pag-amin sa isang buhay na matagal na niyang tinalikuran. Isang buhay sa Vienna, sa ilalim ng mga ilaw ng entablado, kung saan ang apelyido niyang Reyes ay minsang binibigkas ng may paghanga. Isang buhay na gumuho, kasama ng biglaang pagpanaw ng kanyang ama, ang pagkalugi ng kanilang negosyo, at ang unti-unting paghina ng kanyang ina dahil sa lungkot. Ang pianong ito, sa kanyang harapan, ay isang pangakong hindi natupad, isang pangarap na ibinaon sa limot. Ang boses na yon malamig at may bigat ay pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang tunog pa lang ng mamahaling sapatos na balat ni Don Rafael de Villa sa sahig ay sapat na upang pakabahin ang sino mang empleyado sa mansyon. Dahan-dahan siyang tumayo, inayos ang kanyang uniforme at humarap sa kanyang amo. Si Don Rafael ay isang lalaking nasa kalagitnaan ng kanyang 40, matangkad at may tindig na nagpapahiwatig ng kapangyarihan. Palagi siyang nakatingin sa mga tao na para bang sinusuri niya ang isang ari-arian. Ngayong umaga, nakatayo siya malapit sa malaking bintanang kapis. Ang kanyang mga kamay ay nasa likod habang pinapanood ang mga hardinero na nag-aalaga sa kanyang malawak na hardin. Siguraduhin mong malinis na malinis ang bawat sulok ng bahay na ito, lalo na ang sala. Utos niya ang kanyang tingin ay nananatiling nasa labas. Darating ang mga bisita sa susunod na linggo. Masusunod po, sir, sagot ni Lyra. Ang kanyang boses ay mahina at magalang. Hindi siya tiningnan ni Don Rafael. Para sa kanya si Lyra ay tulad din ng ibang kasangkapan sa bahay na riyan para pagsilbihan siya, walang pangalan, walang kwento. Ngunit alam ni Lyra na hindi yon totoo. May mga pagkakataon na huhuli niya ang mga mata ng amo na nakatitig sa kanya habang naglilinis siya ng piano na may kakaibang ekspresyon, isang halo ng kuryosidad at tila inis na hindi niya maintindihan. Pag-alis ni Don Rafael, saka lang nakahinga ng maluwag si Lyra. Ibinalik niya ang puting takip sa piano, tila muling isinasara ang isang kaba ng kanyang nakaraan. Nagpatuloy siya sa kanyang mga gawain, ang isip ay lumilipad pabalik sa mga aral ng kanyang ama. Anak ang musika
ay hindi lamang nanggagaling sa mga daliri. Nanggagaling ito sa puso. Kung wala ang puso, ingay lang ang maririnig mo. Sa kusina, naabutan niya si Manang Tess, ang mayordoma, na halos 3 dekada nang nagsisilbi sa mga Devilla. Si Manang Tess, sa kanyang edad na 60, ay ang tanging nakaramay ni Lyra sa loob ng malaking bahay. Ang kanyang mga kulubot na kamay at malumanay na ngiti ay nagbibigay ng kaunting init sa malamig na mansyon. "Hiha, nag-almusal ka na ba?" tanong ni Manang Tess habang nagtitimpla ng kape. "Nakita kong kausap ka na naman ni Senyorito Rafael. Huwag mo na lang masyadong pansinin ang kasungitan noon." Ganyan talaga yan. Simula nang hindi na tinuloy ng matanda ang sasabihin, ngunit alam na ni Lyra ang kwento. Simula nang pumanaw ang ina ni Don Rafael, si Doña Isabela, 10 taon na ang nakalipas. "Ayos lang po, Manang." "Sanay na po ako," sagot ni Lyra, umupo sa isang maliit na bangko. Hinainan siya ni Manang Tess ng pandesal at mainit na tsokolate. "Alam mo, Lyra, ang pianong yan," sabi ng matanda, tumango sa direksyon ng sala. "Iyan ang buhay ng Senyora Isabela. Magaling siyang pianista," sabi nila. Ngunit hindi siya pinayagan ng kanyang ama na maging musikero. Hindi daw nababagay sa isang Devilla. Kaya't ang tanging tagapakinig niya ay ang mga pader ng bahay na ito. Tumingin si Lyra kay Manang Tess, biglang naintindihan ang isang bagay. Ang lungkot sa mga mata ni Doña Isabela sa mga litratong nakasabit sa pasilyo. Ang dahilan kung bakit tila may galit si Don Rafael sa piano. Kaya po ba hindi na ito pinapatugtog, mahinang tanong ni Lyra? Tumango si Manang Tess. Mula nang mawala ang senyora, ipinagbawal na ni Rafael na galawin iyan. Pangdekorasyon na lang daw. Isang paalala ng isang buhay na hindi nangyari. Isang paalala. Iyon din ang piano para kay Lyra. Kinagabihan, bago matulog sa kanyang maliit na silid sa likod bahay, narinig ni Lyra ang isang anunsyo mula kay Don Rafael nang tawagin nito si Manang Tess. "Manang, ihanda mo ang lahat para sa susunod na Sabado," sabi ng Don. "Magkakaroon tayo ng tertulya. Imbitado ang mga pinakamahahalagang tao sa Maynila. Gusto kong maging perpekto ang lahat." Tertulya. Isang salitang pamilyar kay Lyra mula sa mga kwento ng kanyang mga magulang. Isang pagtitipon ng mga mayayaman at makapangyarihan para sa sining at musika. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Habang ang buong kabahayan ay maghahanda para sa isang gabi ng musika, siya ay mananatili sa anino, isang tagapakinig na walang karapatang lumahok. At sa gitna ng lahat ng ito, mananatiling tahimik ang Bluthner piano, isang pusong hindi na muling pinahintulutang tumibok. O iyon ang akala niya. Ang mga araw bago ang tertulya ay isang ipo-ipo ng abalang paghahanda. Ang karaniwang tahimik na mansyon ay napuno ng mga bagong tunog at amoy. May mga taga-cater na sukbit ang kanilang mga listahan, mga florist na maingat na inaayos ang mga puting orkidya sa mga florerang galing pa sa Tsina at mga karagdagang katulong na kinuha para lang sa okasyon na gumagalaw sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ni Manang Tess. Si Lyra ay nagtatrabaho ng doble kayod, mula sa pagpapakintab ng mga kubyertos na pilak hanggang sa pagtiyak na ang bawat kurtinang pilus ay walang bahid ng alikabok. Ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil, ngunit habang ang kanyang katawan ay abala, ang kanyang isip ay hindi mapakali. Ang salitang tertulya ay umuugong sa kanyang ulo, isang pagtitipon para sa sining, isang gabi ng musika. Isang mundo na dati ay sa kanya, ngunit ngayon ay tinitingnan na lamang niya mula sa malayo, mula sa panig ng mga tagapagsilbi. Si Don Rafael ay tila mas malala pa kaysa karaniwan. Palakad-lakad ito, sa buong bahay ang mga kilay ay laging magkasalubong sinusuri ang bawat detalye na para bang isang pagkakamali ay magdudulot ng katapusan ng mundo. Ang kanyang presensya ay nagpapabigat sa hangin, isang paalala na ang gabing iyon ay hindi lamang isang simpleng salo-salo para sa kanya, kundi isang papagpapakitang gilas ng kanyang kapangyarihan at pagiging sopistikado. Isang hapon, 3 araw bago ang pagdiriwang, nagkaroon ng ilang sandali ng katahimikan. Ang mga caterer ay umalis na at ang ibang mga katulong ay nagpapahinga.
Si Lyra ay nag-iisa sa malawak na sala na binalot ng ginintuang liwanag ng papalubog na araw na tumatagos sa mga bintanang kapis. Ang kanyang huling gawain para sa araw na yon ay ang muling suriin ang pagkalinis ng silid. Hindi niya mapigilan ang sarili. Ang kanyang mga paa ay may sariling isip, dinala siya sa harap ng Blüthner piano. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip at ang mga puti at itim na tipa ay tilang ngumiti sa kanya sa dilim. Hindi niya ito pinindot. Ngunit ang pagnanasa ay napakalakas, isang uhaw na halos 3 taon na niyang tinitiis. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa kanyang isip siya'y bumalik sa Vienna. Ang amoy ng lumang kahoy at papel sa loob ng konserbatoryo, ang lamig ng taglamig sa labas, ang init ng mga ilaw sa entablado. Isang himig ang nagsimulang tumugtog sa kanyang alaala, isang nocturne ni Chopin, ang paborito ng kanyang ina. Nang hindi namamalayan, isang mahinang ugong ang kumawala sa kanyang mga labi. Ito'y hindi isang kanta, kundi isang himig lamang, ang mismong melodiya ng nocturne. Bawat nota ay perpekto sa kanyang isipan. Ang kanyang mga daliri ay marahang gumalaw sa hangin, ilang pulgada sa ibabaw ng mga tipa, sinusuundan ng daloy ng musika na siya lang ang nakakarinig. Nawala siya sa sandaling iyon, dinala ng agos ng nakaraan, isang lihim na kaligayahan na para sa kanya lamang. Isang malungkot na himig para sa isang magandang hapon. Ang boses ni Don Rafael, malamig at matalim, ay tumusok sa kanyang paglalakbay diwa na parang isang punyal. Napamulat si Lyra, ang puso niya'y tila umakyat sa kanyang lalamunan. Nandoon siya nakatayo sa may pintuan ng sala, ang kanyang mukha ay hindi mabasa sa dilim. Gaano na siya katagal doon? Narinig ba niya sir na uutal niyang sabi mabilis na ibinaba ang takip ng piano na lumikha ng malakas na kalabog sa katahimikan? Paumanhin po. Sinisiguro ko lang po na malinis. Hindi yan ang tinatanong ko, putol ni Don Rafael, dahan-dahang humakbang palapit. Ang bawat hakbang niya ay tila isang dagundong. Ang tinatanong ko ay kung saan mo narinig ang himig na yan. Chopin's Nocturne in E-flat, Major Opus 9, No. 2. Tama ba ako? Nanlamig ang buong katawan ni Lyra. Kilala niya ang piyesa. Hindi lang niya ito narinig. Kilala niya ito. Narinig ko lang po siguro sa radyo. Sir, pagsisinungaling niya, ang mga matay nakatutok sa sahig. Hindi ko po matandaan. Isang nangisi ang gumuhit. Sa labi ni Don Rafael, isang nangising walang kagalakan. Huwag kang magsinungaling sa akin. Ang kanyang boses ay bumaba, naging mas mapanganib. Nakakabastos sa talino ko. Lumapit pa siya hanggang sa ilang talampakan na lang ang layo nila sa isa't isa. 3 taon kang naninilbihan dito, Lyra. Tahimik, masipag, halos perpekto. Ngunit sa likod ng unipormeng iyan, may tinatago ka. Hindi makapagsalita si Lyra. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Lyra Isabel Reyes, pagpapatuloy ni Don Rafael, binibikas ang bawat pantig ng kanyang buong pangalan na may diin. Ang tunog niyon sa bibig niya ay parang isang sentensya. Scholar ng musika sa Vienna, sa prestihiyosong Universität für Musik und Darstellende Kunst. Isang wunderkind ang sabi ng mga propesor mo. Isang henyo sa piano. Ang bawat salita ay isang dagok sa sikmura ni Lyra. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang mundong maingat niyang binuo sa loob ng 3 taon, ang kanyang katahimikan, ang kanyang pagiging invisible ay gumuho sa isang iglap. Paano? Paano niyo po nalaman? Ang tanging naibulong niya ang boses ay nanginginig. Madali lang alamin ang lahat. Kung mayroon kang sapat na pera at koneksyon, sagot ni Don Rafael na tila walang anumang halaga. Sinusuri ko ang lahat ng taong tumitira sa ilalim ng aking bubong. Isang tawag lang sa isang pribadong investigador. Ang pagkamatay ng iyong ama dahil sa atake sa puso. Ang pagkalugi ng maliit ninyong negosyo ng tela. Ang pagbabalik mo sa Pilipinas nang wala ni isang kusing. Alam ko ang lahat. Itinaas ni Lyra ang kanyang muka at sa unang pagkakataon, sinalubong niya ang mga mata ng kanyang amo. Nakita niya roon, hindi lamang ang pagkamayaman at kapangyarihan, kundi isang malamig at kinakalkulang interes. Para siyang isang specimen sa ilalim ng mikroskopyo, bawat lihim niya ay lantad na.
Hindi na siya ang simpleng kasambahay na si Lyra. Sa mga mata ni Don Rafael, siya si Lyra Isabel Reyes, ang bigong pianista, ang henyong nagtatago sa anino. Tinalikuran siya ni Don Rafael at nagsimulang maglakad palayo. Ngunit bago siya tuluyang makalabas ng sala, huminto ito at nagsalita nang hindi lumilingon. "Maghanda ka, Lyra," sabi niya. Ang boses ay puno ng isang banta na hindi pa pinapangalanan. Dahil ang himig na yan, napilit mong itinatago. Maririnig din nila. At pagkatapos ay umalis siya, iniwan si Lyra na nakatayong mag-isa sa gitna ng malawak na sala, nanginginig sa takot. Ang katahimikan na bumalik ay mas mabigat, mas nakakatakot kaysa dati. Dahil ngayon, alam na niya na ang katahimikang yon ay malapit ng mabasag. At siya sa ayaw at sa gusto niya ang siyang babasag nito. Kinabukasan ang bigat ng mga salita ni Don Rafael ay nakadagan sa balikat ni Lyra na parang isang blok ng yelo. Bawat utos na ibinibigay sa kanya, bawat sulyap mula sa ibang kasambahay ay tila may dalang panunukso. Pakiramdam niya ay hubad siya. Ang kanyang pinakatatagong lihim ay nakalantad na sa taong may kapangyarihang wasakin ang munting kapayapaan na kanyang binuo. Nagkunwari siyang normal. Nagwalis, nagpunas, nagayos. Ngunit ang kanyang mga galaw ay mekanikal, ang kanyang isip ay isang magulong dagat ng pangamba. Ano ang ibig sabihin ni Don Rafael sa mga salitang maririnig din nila? Anong plano ang nabubuo sa isip ng kanyang amo? Ang sagot ay dumating ng hapong iyon. Ipinatawag siya ni Don Rafael sa kanyang pribadong pag-aaral, isang silid na bihirang pasukin ni numan maliban sa kanya at kay Manang Tess. Ang amoy ng lumang libro, tabako, at mamahaling leather ay bumalot kay Lyra pagpasok niya. Nakaupo si Don Rafael sa kanyang malaking silyang yari sa mahogany sa likod ng isang mesa na puno ng mga dokumento. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa mga papel. Nakatuon ito kay Lyra. Maupo ka, utos niya itinuro ang isang silyang nasa harap ng kanyang mesa. Isang hindi pangkaraniwang utos. Hindi kailanman pinaupo ng Don ang sinuman sa kanyang mga empleyado sa silid na yon. Lalo pang kinabahan si Lyra, ngunit sumunod siya, umupo sa dulo ng silya. Ang kanyang likod ay tuwid na tuwid. Pinagmasdan siya ni Don Rafael ng ilang sandali. Isang tingin na tila tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Ang tertulya sa Sabado, panimula niya ang kanyang boses, ay kalmado ngunit may pahiwatig ng bakal. Ito ay isang pagtitipon ng mga pinakamahahalagang tao sa Maynila. Mga negosyante politiko, mga patron ng sining, mga taong kailangan kong pahangain. Tumango lamang si Lyra, hindi alam kung saan patungo ang usapan. Kailangan ko ng isang bagay na kakaiba. Pagpapatuloy ni Don Rafael, ang kanyang mga daliri ay naglalaro sa isang mamahaling pluma. Isang bagay na hindi nila malilimutan. Isang bagay na magpapakita na ang mga De Villa ay hindi lamang mayaman, kundi meron ding malalim na pagpapahalaga sa kultura. Huminto siya at ang kanyang mga mata ay tila nag-apoy. At ikaw, Lyra, ang magbibigay sa kanila niyon. Ang puso ni Lyra ay nagsimulang tumibok ng mabilis. "Oh, sorry. Ano po ang ibig niyong sabihin? Sa Sabado ng gabi," sabi ni Don Rafael, ang bawat salita ay malinaw at walang pag-aalinlangan. "Pagkatapos ng hapunan, tutugtog ka sa piano para sa aking mga bisita." Pakiramdam ni Lyra ay binuhusan siya ng malamig na tubig. Ito na ang katuparan ng kanyang kinatatakutan. "Pero sir, hindi ko po kaya." Pakiusap niya, ang kanyang boses ay halos isang bulong. "Huwag mo akong subukan." Lyra, ang sagot ni Don Rafael ay mabilis at matigas. "Alam kong kaya mo. Alam kong higit pa sa kaya mo. Tutugtugin mo ang nocturne na narinig kong hinuhuni mo kahapon. At pagkatapos, marahil isa pang piyesa. Isang bagay na klasikal. Isang bagay na magpapakita ng iyong talento." Ang paraan ng pagbigkas niya sa salitang talento ay may halong pangungutya na lalong nagpasakit sa dibdib ni Lyra. At isa pang bagay, dagdag niya, tila isang huling patak ng lason. "Tutugtog ka nang suot ang iyong uniforme." Tumingala si Lyra, ang pagkalito at sakit
ay malinaw na nakaguhit sa kanyang muka. Ang uniforme ko po. Oo, sagot ni Don Rafael. At sa unang pagkakataon, nakita ni Lyra ang totoong dahilan sa likod ng lahat ng ito. Isang malamig at malupit na kasiyahan ang gumuhit sa kanyang mga mata. Gusto kong makita nila ang aking kasambahay, ang aking tagalinis, isang henyo sa piano na nagpupunas ng aking sahig, isang perpektong kwento para sa isang tertulya, hindi ba isang eksibisyon ng aking pagiging kakaiba? Kahit ang aking mga katulong ay may angking sining. Sa wakas na intindihan na ni Lyra, hindi ito tungkol sa paghanga sa kanyang talento. Ito ay tungkol sa pagmamay-ari. Ito ay tungkol sa pagpapakita na kahit ang isang pambihirang talento ay maaaring maging pag-aari niya isang laruan na maaari niyang ilabas at ipagmalaki sa kanyang mga kaibigan. Ito ay ang pinakasukdulang anyo ng pagpapahiya. Hindi ko po magagawa, sir. Pakiusap halos magmakaawa si Lyra, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kanyang kandungan. Kahit anong ipagawa niyo, huwag lang po yan. Tumayo si Don Rafael mula sa kanyang silya at lumakad papunta sa bintana. Tinalikuran si Lyra. Nakalimutan mo na yata ang iyong sitwasyon, Lyra. Wala kang pamilya dito. Wala kang ibang mapupuntahan. Ang trabahong ito ang bumubuhay sa iyo. Humarap siyang muli, ang kanyang mukha ay isang maskara ng walang awang kapangyarihan. May pagpipilian ka. Tumugtog ka sa Sabado o lumayas ka sa pamamahay na ito sa Linggo ng umaga. At sisiguraduhin kong wala kang makukuhang ibang trabaho sa kahit saang disenteng bahay sa Maynila. Isang ultimatum, isang bitag na walang labasan. Alam ni Lyra na hindi siya nagbibiro. Ang luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ito. Hindi niya bibigyan si Don Rafael ng kasiyahang makita siyang umiyak. Bakit po, sir? Tanong niya. Ang boses ay basag, ngunit may lakas. Bakit niyo po ito ginagawa sa akin? Sa isang iglap, ang maskara ni Don Rafael ay tila nagkaroon ng lamat. Isang anino ng sakit ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito muling naging malamig. Dahil ang talento, kapag hindi ginagamit, ay nasasayang, sabi niya, ang kanyang boses ay may kakaibang pait. Ang aking ina, isa siyang mahusay na pianista. Mas mahusay pa kaysa sayo marahil. Ngunit ibinaon niya ang kanyang talento dahil sa utos ng kanyang ama. Namatay siyang isang malungkot na babae na papalibutan ng lahat ng luho, ngunit walang musika sa kanyang kaluluwa. Lumapit siya kay Lyra, ang kanyang tingin ay matalim. At ikaw, mayroon kang regalo mula sa langit, isang talentong ipinagkait sa aking ina. At ano ang ginagawa mo dito? Ipinagpalit mo sa isang uniforme at isang walis. Nakakainsulto. Kung kaya mong talikuran ang iyong sining, nararapat lamang na gamitin ito bilang isang simpleng aliwan. Isang aral para sa iyo at isang palabas para sa akin. Napatulala si Lyra. Ang galit pala ni Don Rafael ay hindi lamang para sa kanya. Ito ay isang galit na nag-ugat sa nakaraan sa isang personal na trahedya. Ngunit hindi iyon nakabawas sa sakit. Ginagamit siya ni Don Rafael para parusahan ang multo ng kanyang ina at para parusahan ang sarili niya. Masusunod po, sabi ni Lyra, ang mga salita ay tila abo sa kanyang bibig. Talo na siya. Isang matagumpay na ngiti ang sumilay sa labi ni Don Rafael. Mabuti. Mag-ensayo ka kung kailangan mo. Siguraduhin mong magiging kahanga-hanga ang iyong pagtugtog. Ayokong mapahiya. Tumayo si Lyra at lumabas ng silid, ang kanyang mga paa ay parang may pabigat. Pagdating niya sa kusina, nakita niya si Manang Tess na nag-aayos ng mga bulaklak. Nakita ng matanda ang kanyang namumutlang mukha. Hidya, anong nangyari? Malumanay na tanong ni Manang Tess. Hindi na napigilan ni Lyra ang kanyang luha. Humagulgol siya at ang lahat ng sakit, takot at pagkapahiya ay bumuhos. Niyakap siya ni Manang Tess. Ikinuwento ni Lyra ang lahat. Ang utos, ang uniforme, ang pagbabanta. Huminga ng malalim si Manang Tess, ang kanyang mukha ay nagpakita ng awa at galit. Ang batang iyon, bulong niya tumutukoy kay Don Rafael. Dala-dala pa rin niya ang sakit ng kanyang ina. Pinaplos niya ang buhok ni Lyra. Makinig ka sa akin, Lyra, sabi ng matanda. Gagawin mo ang sinabi niya, ngunit huwag mong gawin para sa kanya.
Huwag mong isipin ang mga bisita. Huwag mong isipin ang pagkapahiya. Tumingin siya na nang diretso sa mga mata ni Lyra. Sa Sabado ng gabi, kapag umupo ka sa harap ng pianong yan, isara mo ang iyong mga mata. Kalimutan mo kami. Kalimutan mo ang lahat. Tumugtog ka para sa iyong sarili. Tumugtog ka para sa iyong mga magulang. Tumugtog ka para sa batang pangarap mong maging isang pianista. Ibalik mo sa kanila ang musika na pilit nilang inaalis sa'yo. Hayaan mong ang iyong mga daliri ang magsalita ng katotohanang itinatago ng iyong puso. Ang mga salita ni Manang Tess ay parang isang sinag ng liwanag sa kadiliman. Isang bagong ideya ang nabuo sa isip ni Lyra. Oo, ito ay isang gabi ng pagpapahiya na binalak ni Don Rafael. Ngunit marahil maaari rin itong maging isang gabi ng paglaya. Kung gagamitin niya ang sakit at gagawin itong musika, sino ang tunay na mananalo sa huli? Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, isang maliit na apoy ng pagsuway ang nagsimulang mag-alab sa loob ng puso ni Lyra Reyes. Ang gabi ng tertulya ay dumating na may dalang kakaibang kuryente sa hangin. Ang mansyon ng mga Divilla na karaniwang nalulukuban ng solemne at madilim na katahimikan ay nagliwanag na parang isang hiyas sa gitna ng kadiliman ng Forbes Park. Ang mga parol na nakasabit sa mga puno ng akasya sa hardin ay nagbibigay ng malambot at ginintuang ilaw habang ang tunog ng isang string quartet na tumutugtog ng mga kundiman sa isang sulok ng hardin ay sumasalubong sa mga dumarating na bisita. Mula sa bintana ng kanyang maliit na silid sa likod bahay pinanood ni Lyra ang pagdating ng mga mamahaling sasakyan. Isang itim na Mercedes, isang kumikinang na BMW, isang antigong Rolls-Royce. Mula sa mga ito ay lumabas ang mga figura na tila kinuha mula sa mga pahina ng isang magasin, mga lalaking nakasuot ng mga barong na gawa sa pinya o mga eleganteng suit at mga babaeng balot sa mga seda at alahas na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Ang kanilang mga tawa ay maririnig hanggang sa kanyang kinatatayuan, isang tunog na malutong at walang alalahanin, ang tunog ng mga taong sanay sa kapangyarihan at yaman. Sila ang mga bisita ni Don Rafael. Sila ang kanyang magiging manonood, ang kanyang mga hukom. Huminga ng malalim si Lyra at tiningnan ang kanyang refleksyon sa maliit at basag na salamin sa dingding. Suot na niya ang kanyang uniforme, ang malinis at plansadong puting blusa at kulay abong palda. Ang sagisag ng kanyang pagkatao sa loob ng 3 taon. Ngayong gabi, ito rin ang kanyang magiging kasuotan sa entablado. Isang kasuotan ng pagpapahiya. Ang kanyang puso ay isang maliit na ibon na nakakulong sa kanyang dibdib, desperadong kumakampay. Gusto niyang tumakbo, magtago, ngunit ang mga salita ni Manang Tess ay umalingaw sa kanyang isipan. Tumugtog ka para sa iyong sarili. Naglakad siya palabas ng kanyang silid at pumasok sa pusod ng kaguluhan. Ang kusina ay abala, ang mga chef at waiter ay gumagalaw na may organisadong pagmamadali. Walang pumansin sa kanya. Isa lamang siyang karagdagang kamay para sa gabing iyon. Lyra, tawag ni Manang Tess, ang mukha nito ay seryoso, ngunit ang mga mata ay may pag-aalala. Ikaw ang mag-ikot ng champagne. Maging alerto ka at tandaan mo ang sinabi ko. Tumango si Lyra, kinuha ang isang bandehang pilak na puno ng mga payat na baso ng champagne. Ang bigat ng bandeha ay tila nakadagdag sa bigat ng kanyang dibdib. Sa bawat hakbang niya papasok sa malaking sala, pakiramdam niya ay lumalakad siya patungo sa kanyang sariling bitayan. Ang sala ay puno na ng mga tao. Ang amoy ng mamahaling pabango, bulaklak at pagkain ay nagahalo sa hangin. Ang usapan ay umuugong na parang isang pugad ng pukyutan. Naririnig niya ang mga pira-pirasong pag-uusap tungkol sa pagtaas ng stock market, sa bagong acquisition ng isang kumpanya, sa isang paparating na biyahe sa Europa, sa pinakabagong iskandalo sa politika. Isang mundong napakalayo sa kanyang realidad. Gumagalaw si Lyra sa pagitan ng mga grupo ng mga bisita. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara ng propesyonalismo.
Champagne, ma'am sir, alok niya ang kanyang boses ay mahina at halos hindi marinig sa gitna ng ingay. May mga kumukuha ng hindi man lang siya tinitingnan. Para sa kanila siya ay isang kamay na nag-aabot ng inumin, hindi isang tao. May iilang ngumingiti, nang bahagya isang mabilis at mababaw na pagkilala. Ngunit may mga mata na tumitingin sa kanya na may halong pagtataka, isang katulong na may kakaibang ganda at postura na hindi karaniwan sa isang tagapagsilbi. Sa isang sulok nakita niya si Don Rafael. Nakatayo siyang parang isang hari sa kanyang kaharian, nakikipagtawanan sa isang senador at sa isang kilalang industrialista. Napansin niya ang pagtingin ni Lyra. Ngumiti siya sa kanya, isang ngangiting may lihim na kahulugan, isang paalala ng kanilang kasunduan ng kapangyarihang hawak niya sa kanya. Naramdaman ni Lyra ang panlalamig ng kanyang tiyan. Habang nagpapatuloy ang gabi, ang bawat minuto ay tila isang pagtitiis. Ang bawat tiktak ng malaking grandfather clock sa pasilyo ay isang martilyo na pumupukpok sa kanyang nerbiyos. Nakikita niya ang Bluthner piano sa gitna ng sala, nakabukas na ngayon ang takip nito. Ang mga tipa ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng aranya, naghihintay. Nang ihain ang hapunan, lumipat ang mga bisita sa marangyang dining hall. Tumulong si Lyra sa pagsisilbi, tahimik na inilalagay at inaalis ang mga plato. Pinakinggan niya ang kanilang mga kwentuhan tungkol sa sining isang bagong opera sa Milan, isang exhibit sa Paris. May isang babae na nakasuot ng kumikinang na kwintas na diamante na nagreklamo tungkol sa kakulangan ng tunay na talento sa mga batang musikero ngayon. Puro teknik, walang kaluluwa, sabi ng babae, at ang mga kasama niya sa mesa ay tumango bilang pagsang-ayon. Gusto ni Lyra sumigaw, "Ano ang alam ninyo sa kaluluwa?" Pagkatapos ng dessert ng angkape at digestive ay inihahain na tumayo si Don Rafael at marahang tinapik ang kanyang baso ng isang kutsarita. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong silid at dahan-dahang huminto ang lahat ng usapan. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Mga kaibigan, simula ni Don Rafael ang kanyang boses ay malakas at puno ng kumpiyansa. Salamat sa inyong pagdalo ngayong gabi. Isang karangalan na makasama kayo sa aking tahanan. Nagpatuloy siya sa ilang mga formalidad. Nagpasalamat sa mga mahahalagang bisita. Si Lyra, na nakatayo malapit sa pinto ng kusina, ay naramdaman ang pagbilis ng kanyang pulso. Alam niyang malapit na. Ngayong gabi, pagpapatuloy ni Don Rafael, isang mapaglarong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mayroon akong isang espesyal na handog para sa inyo. Isang bagay na hindi niyo inaasahan. Isang maliit na patikim ng sining mula sa isang hindi pangkaraniwang pinagmulan. Nagkaroon ng bulungan ng kuryosidad sa mga bisita. Palagi kong pinaniniwalaan na ang sining ay matatagpuan sa kahit saang dako kung marunong ka lamang magmasid. Sabi pa niya, tila isang pilosopo. At bilang patunay, nais kong ipakilala sa inyo ang aking tagapagsilbi. Itinuro niya ang kanyang kamay sa direksyon ni Lyra. 200 pares ng mga mata ang sabay-sabay na lumingon sa kanya. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Pakiramdam ni Lyra ay lahat ng hangin sa silid ay sinipsip. Nakita niya ang pagkalito, ang pagtataka, at sa ilang muka ang simula ng isang mapanuksong na ngiti. Halika Lyra, utos ni Don Rafael, ang kanyang boses ay malambing ngunit may bakal sa ilalim. Huwag kang mahiya. Ipakita mo sa ating mga bisita ang iyong munting talento. Ang mga salitang yon, munting talento, ay sinadya upang maliitin siya, upang gawin siyang isang kakatuwang palabas. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, ngunit pinilit niyang humakbang. Bawat hakbang mula sa pinto ng kusina patungo sa gitna ng sala, kung saan naroon ang piano, ay parang 1 milya ang layo. Ang sahig na nara ay tila naging kumunoy. Naririnig niya ang mga bulungan. Isang katulong. Anong kalokohan ito ni Rafael? Sabi ng isang lalaki. Siguro marunong maggitara biro. Ng isa pa na sinundan ng mahinang hagikik. Kawawa naman. Tila natatakot ang bata. Sabi ng isang babae
Ang kanyang boses ay puno ng huwad na awa. Ang bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, ang mukha ni Manang Tess, ang nakita niya mula sa gilid ng kanyang mga mata, nakatayo sa may pintuan, ang mga mata nito ay nagsasabing, "Kaya mo yan." Sa wakas narating niya ang piano. Ang engrandeng Bluthner, ang tahimik na saksi sa lahat ng kanyang pighati. Dahan-dahan siyang umupo sa bangko. Ang lamig ng garing sa ilalim ng kanyang mga nanginginig na daliri ay nagpadala ng isang kuryente sa kanyang buong katawan. Itinaas niya ang kanyang mga mata at nakita ang mga mukha ng mga manonood o mapanuri, naghihintay, handang humusga. At sa tabi ng piano, nakita niya si Don Rafael, nakatayo, na may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Nakuha niya ang gusto niya, ang perpektong sandali ng pagpapahiya. Isinara ni Lyra ang kanyang mga mata. At sa kadiliman sa gitna ng nakakabinging katahimikan ng mansyon ng mga De Villa, sinimulan niyang hanapin ang kanyang sariling himig. Sa ilalim ng matinding liwanag ng aranya, ang bawat paghinga sa silid ay tila naririnig. Ang mga bulungan ay huminto, pinalitan ng isang mabigat na katahimikan na puno ng pag-aabang. Si Lyra ay nakaupo sa harap ng Bluthner, ang kanyang likod ay tuwid, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan. Ang puti at itim na mga tipa sa kanyang harapan ay tila isang nakangangang bibig, handang lulunin siya ng buo. Ang kanyang mga daliri ay nanlalamig at nanginginig. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang mga tainga. Nakikita niya mula sa gilid ng kanyang mata si Don Rafael, nakatayo na parang isang estatwa. Ang kanyang mukha ay may ekspresyon ng isang taong nag-aabang sa pagbagsak ng kanyang biktima. Ang mga bisita, isang dagat ng mga hindi kilalang mukha, ay nakatitig sa kanya. Ang kanilang mga mata ay puno ng kuryosidad na may halong paghamak. Anong hinihintay niya? Stage fright, narinig niyang bulong ng isang babae, sinundan ng isang pigil na tawa. Ang salitang yon ay gumising sa isang bagay sa loob ni Lyra. Stage fright. Pagkatakot sa entablado. Isang damdamin na minsan niyang naramdaman noong siya'y bata pa bago siya unang sumalang sa isang recital. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama noon. "Lyra anak, ang takot ay anino lamang. Mawawala ito kapag humarap ka sa liwanag. At ang iyong liwanag ay ang musika." Huminga siya ng malalim, pinuno ang kanyang mga baga ng hangin na tila ninakaw sa kanya kanina. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, isinara ang mundo sa labas. Wala na ang mga mapanuring tingin. Wala na ang mga bulungan. Wala na si Don Rafael. Sa kadiliman ng kanyang isipan, hinanap niya ang pamilyar na daan pabalik sa kanyang sarili. Ang daan na binuo ng libu-libong oras ng pagsasanay ng mga sakripisyo ng purong pagmamahal sa sining. Ang daan pabalik sa batang si Lyra na ang tanging mundo ay ang 88 tipa ng piano. At doon sa gitna ng katahimikan ng kanyang kaluluwa, natagpuan niya ito. Hindi ang nocturne ni Chopin na inutos ni Don Rafael, hindi pa. Kailangan niya ng isang bagay na mas personal, isang bagay na Pilipino, isang bagay na magsisilbing panalangin. Dahan-dahan itinaas niya ang kanyang mga kamay. Ang panginginig ay nawala, pinalitan ng isang matatag at pamilyar na bigat. At pagkatapos, sa gitna ng nakabibinging katahimikan, pinindot niya ang unang nota. Isang mababa at malungkot na nota ang umalingaw-ngaw sa buong sala. Ito ay hindi malakas, ngunit puno ito ng damdamin, tila isang buntong hininga na ginawang tunog. Sinundan ito ng isa pa at isa pa hanggang sa ang mga individual na nota ay bumuo ng isang melodiya na kilala ng marami sa mga matatandang bisita sa silid. Ito ay Hating Gabi, ang walang kamatayang kundiman ni Antonio Molina. Isang bulong ng sorpresa ang dumaan sa mga manonood. Hindi ito ang inaasahan nila. Hindi ito ang karaniwang piyesa ng Mozart o Beethoven na tinutugtog sa mga ganitong okasyon. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas nakaugat sa kanilang kultura. Ang pagpili ni Lyra ay isang matalinong pagsuway. Hindi niya direktang sinuway ang utos ni Don Rafael, ngunit hindi rin niya ito ganap na sinunod. Pinili niya ang isang piyesa
na kumakatawan sa kaluluwa ng Pilipinas, isang himig ng pangungulila at pag-asa. Ang kanyang pagtugtog ay hindi lamang teknikal. Bawat nota ay may bigat. Bawat paghinto ay may kahulugan. Ang melodiya na karaniwang tinutugtog sa gitara o biolin ay nabigyan ng bagong buhay sa ilalim ng kanyang mga daliri. Ang piano na matagal ng tahimik ay nagsimulang kumanta ng isang awit ng kalungkutan. Naramdaman ni Lira ang pagbabago sa hangin. Ang mga pigil na tawa ay napalitan ng matamang pakikinig. Ang mga matang mapanuri ay napalitan ng mga matang naguguluhan, sinusubukang unawain ang emosyong dumadaloy mula sa instrumento. Tumingin siya sa mga bisita habang tumutugtog. Nakita niya ang isang matandang babae sa unahan na nakapikit marahang tumatango sa saliw ng musika, tila may inaalala. Nakita niya ang isang makapangyarihang negosyante na kanina'y abala sa kanyang telepono na ngayon ay nakatingin nang diretso sa kanya ang kanyang mukha ay seryoso. Ngunit ang pinakamahalaga, nakita niya ang reaksyon ni Don Rafael. Nakatayo pa rin ito sa tabi ng piano, ngunit ang ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi ay nawala na. Pinalitan ito ng isang ekspresyon ng pagkalito at marahil isang bakas ng inis. Hindi ito ang kanyang plano. Ang hating gabi ay masyadong marangal, masyadong maganda para sa isang palabas ng pagpapahiya. Sa halip na magmukhang isang kakatwang aliwan si Lira, ay nagmumukhang isang tunay na artista na nagbibigay pugay sa kanyang pamana. Habang papalapit ang pagtatapos ng pyesa, ibinuhos ni Lira ang lahat ng kanyang pangungulila sa musika, ang pangungulila sa kanyang mga magulang, sa kanyang nakaraan, sa kanyang mga pangarap. Ang mga huling nota ay marahan at malungkot, tila isang bulong na naglalaho sa hangin. Nang tumigil ang tunog isang segundo ng katahimikan, ang namayani. Walang pumalakpak, ngunit ang katahimikang ito ay iba. Hindi ito ang katahimikang mapanghusga mula kanina. Ito ay isang katahimikang puno ng paggalang. Bago pa man makabawi ang sinuman nang hindi nag-aaksaya ng sandali, nagsimula si Lira sa susunod na piyesa. Ngayon na, ang Nocturne ni Chopin, ang utos, ang paglipat mula sa madamdaming kundiman patungo sa sopistikadong klasikal na piyesa ay walang bahid. Ang unang arpeggio ng Nocturne ay dumaloy mula sa kanyang mga daliri na parang tubig kristal. At doon nagsimulang mangyari ang mahiang mahika. Kung ang hating gabi ay isang pagpapakilala sa kanyang kaluluwa, ang Nocturne ay isang pagpapakita ng kanyang henyo. Bawat nota ay perpekto, bawat takbo ay malinis, bawat nuance ay naroon. Ito ang tunog ng Vienna. Ito ang tunog ng libu-libong oras na ginugol sa isang practice room. Ito ang tunog ng isang talentong ipinanganak, hindi ginawa. Hindi na siya si Lira ang kasambahay. Hindi na siya si Lira ang biktima. Sa sandaling iyon, sa harap ng nagugulumihan ng mga mata ni Don Rafael at ng nabibighaning mga bisita, siya ay si Lira, Isabel Reyes ang pianista. At nagsisimula pa lang siya. Kung ang hating gabi ay naghasik ng binhi ng pagtataka, ang Nocturne ni Chopin ang siyang nagpadaloy ng ilog ng pagkamangha sa buong sala. Ang pagbabago sa kapaligiran ay hindi unti-unti. Ito ay biglaan at hindi maikakaila na parang isang kurtinang biglang ibinagsak na nagpabago sa buong eksena. Ang himig na lumalabas sa Blüthner ay hindi na lamang tunog. Ito ay isang presensya. Isang puwersang bumalot sa bawat panauhin, pinatahimik ang kanilang mga isipan at hinawakan ang kanilang mga puso. Ang mga kubyertos na kanina'y marahang tumutunog sa mga plato ay huminto. Ang mga pag-uusap na naudlot ay tuluyan ng nalimutan. Maging ang mga waiter na nakatayo sa gilid na sanay nang huwag pansinin ang mga nangyayari ay napahinto ang kanilang mga mata, ay nakatuon sa babaeng nakasuot ng uniforme na lumilikha ng isang makalangit na tunog. Ang pagtugtog ni Lira ay isang perpektong kasal ng teknikal na kahusayan at malalim na emosyon. Ang kanyang mga daliri ay sumasayaw sa mga tipa ng may kagaanan at katumpakan na tila sila'y may sariling buhay, ngunit ang bawat nota na kanilang nililikha ay naglalaman ng isang kwento
nang nawalang pag-ibig ng matamis na kalungkutan ng isang kagandahang natagpuan sa gitna ng kadiliman. Ito ang tatak ng isang tunay na maestro, ang kakayahang gawing personal na karanasan para sa bawat tagapakinig ang isang universal na obra. Si Don Rafael, na nakatayo pa rin sa tabi ng piano, ay nagsimulang makaramdam ng isang bagay na hindi niya inaasahan, isang gumagapang na pakiramdam ng pagkawala ng kontrol. Ang plano niya ay simple, isang katamtamang pagtugtog, ilang mga palakpak na may kasamang pagkaawa, at pagkatapos ay ang kanyang paghahayag na ang talentadong musikero ay ang kanyang tagalinis. Isang perpektong pampatawa, isang testamento sa kanyang pagiging eksentriko. Ngunit ang nangyayari ay hindi iyon. Ang mga mukha ng kanyang mga bisita ay hindi nagpapakita ng pagkaaliw o pagkaawa. Nagpapakita ang mga ito ng tunay na paghanga, isang uri ng paggalang na karaniwang inilalaan para sa mga artistang nagtatanghal sa Cultural Center of the Philippines, hindi sa isang pribadong sala. Sa isang mesa malapit sa harap, si Hukom Velasco, isang lalaking kilala sa kanyang pagiging seryoso at walang emosyon, ay nakapikit, ang kanyang ulo ay marahang gumagalaw kasabay ng ritmo. Sa tabi niya ang kanyang asawa ay may mga luhang tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Nagsimulang makaramdam ng inis si Don Rafael. Ang atensyon ay dapat nasa kanya sa kanyang galing sa pag-orkestra ng gabing ito. Ngunit ang lahat ng atensyon, lahat ng enerhiya sa silid ay nakatuon sa babaeng ito, ang kanyang empleyado, na ninanakaw ang kanyang sandali. At noon niya napansin ang isang kilusan. Mula sa isang mesa sa gitna, isang babae ang dahan-dahang tumayo. Siya ay nasa mga huling taon ng kanyang 60. May buhok na kulay pilak na nakapusod ng elegante at may tindig na nagpapakita ng awtoridad na hindi nagmumula sa yaman kundi sa kaalaman. Ang kanyang suot na itim na bestida ay simple ngunit may class. Kilala siya ng lahat sa mundo ng sining. Siya si Maestra Eladia Fuentes, isang kilalang kompositor at pianista, at idineklara bilang pambansang alagad ng sining para sa musika. Ang kanyang presensya sa isang pagtitipon ay isang karangalan. Ang kanyang opinyon ay batas. Bihira siyang magpakita ng emosyon at ang kanyang mga kritisismo ay kinatatakutan ng marami. Habang tumutugtog si Lira, nagsimulang maglakad si Maestra Fuentes palapit sa piano. Ang kanyang mga galaw ay mabagal at sinadya ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Lira. Ang bawat hakbang niya ay tila nagpapabigat sa hangin at ang mga taong malapit sa kanya ay umuurong upang bigyan siya ng daan. Napansin ni Don Rafael ang paglapit ng maestra at lalo siyang nabalisa. Ang pagkilala mula kay Eladia Fuentes ay hindi bahagi ng kanyang plano. Ito ay magbibigay ng lehitimasyon sa talento ni Lira, isang bagay na nais niyang iwasan. Nang makarating si Maestra Fuentes malapit sa piano, tumayo lamang siya roon. Ilang talampakan ang layo mula kay Lira, nakikinig ng may matinding konsentrasyon. Ang kanyang mukha ay seryoso sinusuri ang bawat nota, bawat parirala, bawat paghinga ng musika. Ang paglapit ng pambansang alagad ng sining ay tila isang senyales para sa iba. Ang ilang mga panauhin na may tunay na interes sa musika ay nagsimula ring tumayo at lumapit, bumubuo ng isang maliit na bilog sa paligid ng piano. Ang tertulya ay hindi na isang salo-salo. Ito ay naging isang impromptu concert. Naramdaman ni Lira ang pagbabago sa enerhiya sa paligid niya, ngunit hindi niya hinayaang maapektuhan siya nito. Sa halip ginamit niya ito. Ang atensyon ng mga manonood ay naging gasolina sa apoy ng kanyang pagganap. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang damdamin sa mga huling bahagi ng nocturne. Ang kanyang mga daliri ay lumilipad sa mga komplikadong takbo. Ang musika ay umaakyat sa isang kasukdulan na puno ng pagnanasa at kalungkutan. Nang tumigil ang huling nota, isang kolektibong buntong hininga ang narinig mula sa mga nakapaligid sa kanya. Ngunit bago pa man may makapagsalita o pumalakpak, hindi huminto si Lira. Gamit ang emosyon mula sa nocturne, walang patid siyang
lumipat sa isang bagong himig. Isang himig na hindi pamilyar sa kanino man sa silid dahil ito ay kanyang sarili. Ang unang mga nota ng kanyang lihim na komposisyon, ang himig ng kanyang sariling pagbangon. Tumingin si Don Rafael kay Lira. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkatulala at galit. Ito ay isang tahasang pagsuway, isang pag-angkin sa sandali na dapat ay sa kanya. Subalit huli na ang lahat. Ang tono ng gabi ay tuluyan ng nagbago at hindi na siya ang konduktor nito. Ang paglipat mula sa huling nota ng Chopin patungo sa unang nota ng sariling likha ni Lira ay walang putol na, para bang ang dalawang piyesa ay magkarugtong isinulat upang magkasunod. Ngunit ang bagong himig na dumaloy mula sa Blüthner ay may ibang katangian. Kung ang Chopin ay isang tulang isinulat ng isang henyo mula sa nakaraan ng musikang ito, ay isang pahina mula sa isang personal na tala-arawan bawat nota ay isinulat gamit ang dugo at luha. Ang komposisyon ay nagsimula nang marahan isang simpleng melodiya na may halong lungkot at pag-asa. Ito ay parang tunog ng unang patak ng ulan pagkatapos ng isang mahabang tagtuyot. Sa ilalim ng simpleng himig, may mga komplikadong armonya na nagpapahiwatig ng isang magulong damdamin, ang sakit ng pagkawala, ang pait ng pagsuko, at ang munting ningas ng paglaban. Pinangalanan niya itong pagbangon sa kanyang isipan, isang lihim na pamagat para sa isang lihim na obra na binuo niya sa loob ng 3 taon. Sa mga sandaling siya'y nag-iisa habang nagpupunas ng alikabok sa mismong pianong ito. Ito ang himig ng kanyang mga gabi, ng pag-iyak ng kanyang mga umaga, ng pilit na pagngiti. Ito ang kanyang kwento. Si Maestra Eladia Fuentes na nakatayo malapit ay bahagyang kumunot ang noo. Hindi niya kilala ang piyesa. Walang sino mang pianista sa mundo ang makakalikha ng ganitong musika na hindi niya malalaman. Ang kanyang mga mata na kanina'y puno ng kritikal na pagsusuri ay napalitan ng matinding kuryosidad. Sino ang babaeng ito? Sa kabilang banda si Don Rafael ay nakaramdam ng isang alon ng matinding galit. Ito ay isang pagtataksil, isang pag-agaw sa kontrol. Inutusan niya si Lira na tumugtog ng mga kilalang piyesa, mga obra na mauunawaan at hahangaan ng kanyang mga bisita bilang bahagi ng kanyang sopistikadong panlasa. Ngunit sa pagtugtog ng sariling likha, inaangkin ni Lira ang entablado para sa kanyang sarili. Ginagawa niyang sarili niya ang gabi. Ang musika ay nagsimulang magbago, bumilis ang tempo. Ang kaninang malungkot na melodiya ay naging isang desperadong pakikibaka. Ang kaliwang kamay ni Lira ay tumutugtog ng malalakas at mababang akorde na tila mga alon na humahampas sa dalampasigan, habang ang kanyang kanang kamay ay lumilikha ng isang mabilis at komplikadong himig na tila isang ibong sinusubukang kumawala. Sa hawla, ang mga bisita ay tuluyan ng nabihag. Ang kanilang mga katawan ay hindi gumagalaw, ang kanilang paghinga ay mababaw. Sila ay hindi na lamang nakikinig, sila ay nakakaramdam. Naramdaman nila ang pakikibaka, ang pagnanasang makalaya. Isang batang negosyante na kilala sa kanyang pagiging pragmatiko ay naramdaman ang pagkirot ng kanyang puso, naaalala ang mga pangarap na tinalikuran niya para sa isang mas praktikal na karera. Isang matandang byuda ang napaluha na aalala ang kanyang pakikipaglaban sa sakit ng kanyang yumaong asawa. Ang musika ni Lira ay naging salamin ng kanilang sariling mga lihim na pighati. Hindi na matiis ni Don Rafael. Ang kanyang muka ay namumula sa galit at pagkapahiya. Kailangan niyang itigil ito. Tama na yan, sabi niya sa mahinang boses, sapat lamang para marinig ni Lira. Ngunit si Lira, na nakapikit at lubog na sa kanyang sariling mundo, ay hindi siya pinansin o hindi siya narinig. Nagpatuloy siya sa pagtugtog, ang kanyang katawan ay marahang gumagalaw kasabay ng musika. Sinabi kong tama na ulit ni Don Rafael, mas malakas ngayon. Ang kanyang boses ay pumutol sa mahika ng sandali. Ilang mga bisita ang lumingon sa kanya, ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pagkainis. Paano niya nagagawang gambalain ang isang sagradong sandali? Ngunit bago pa man makagawa ng isa pang hakbang,
Si Don Rafael isang kamay, ang marahang pumigil sa kanyang braso. Ito ay si Maestra Eladia Fuentes. Huwag sabi ng pambansang alagad ng sining ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bigat ng bakal. Ang kanyang mga mata na nakatuon kay Don Rafael ay malamig at puno ng babala. Huwag kang maglakas loob na putulin ang isang sandali ng paglikha. Natigilan si Don Rafael. Ang mapasabihan ng isang tulad ni Eladia Fuentes sa harap ng kanyang mga bisita ay isang malaking sampal sa kanyang ego. Napatingin siya sa paligid at nakita ang mga matang nakatingin sa kanya, hindi na may paghanga, kundi may pagkadismaya at paghusga. Wala siyang nagawa, kundi manatiling tahimik isang bilanggo sa sarili niyang palabas na nawalan na siya ng kontrol. Samantala ang musika ni Lira ay umabot na sa kasukdulan. Ang tema ng pakikibaka ay dahan-dahang naglaho, pinalitan ng isang bagong tema, isang tema ng paglaya. Ang musika ay naging maningning at matagumpay. Ang mga akorde ay naging malalaki at puno-pinupuno ang buong silid ng isang tunog ng pag-asa. Ito ang tunog ng ibong sa wakas ay nakawala na sa hawla lumilipad patungo sa asul na kalangitan. Ang kanyang mga daliri ay tila apoy na sumasayaw sa mga tipa. Bawat nota ay isang sigaw ng tagumpay. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas, lahat ng kanyang kaluluwa sa mga huling sandali ng kanyang komposisyon. Ito na ang kanyang pagbangon. Nang tumama ang kanyang mga daliri sa huling malakas at mataginting na akorde, ang tunog ay nanatili sa hangin nanginginig bago tuluyang maglaho sa isang perpektong katahimikan. Ibinaba ni Lira ang kanyang mga kamay mula sa mga tipa at sa wakas, iminulat niya ang kanyang mga mata. Siya ay pagod na pagod, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 3 taon, siya ay ganap na buhay. Ang katahimikan na sumunod sa huling nota ng komposisyon ni Lira ay naiiba sa lahat ng katahimikang namayani sa gabing iyon. Ito ay hindi na katahimikan ng pag-aabang o pagtataka. Ito ay isang katahimikang sagrado puno ng pagpipitagan na para bang ang 200 tao sa silid ay sabay-sabay na nagpipigil ng hininga, ayaw basagin ang mahikang naiwan sa hangin. Si Lira ay nanatiling nakaupo, ang kanyang mga kamay ay marahang nakapatong sa kanyang kandungan. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaakyat baba habang dahan-dahan siyang bumabalik sa realidad mula sa emosyonal na paglalakbay na kanyang pinagdaanan. Nagtaas siya ng tingin at nakita ang isang dagat ng mga mukhang nakatitig sa kanya, ngunit ang mga ekspresyon ay hindi na mapanuri o mapanghamak. Ang mga ito ay puno ng pagkamangha-paghanga at sa maraming mata mga luhang hindi napigilan. At pagkatapos isang tunog ang bumasag sa katahimikan, isang palakpak. Hindi ito malakas, ngunit malinaw at may diin. Nagmula ito kay Maestra Eladia Fuentes. Siya ay nakatayo pa rin at dahan-dahan siyang pumalakpak. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang apoy na bihirang makita. Ang kanyang palakpak ay tila isang senyales. Sumunod ang isa pa, pagkatapos ay 2-3 hanggang sa ang buong silid ay sumabog sa isang dumadagundong na palakpakan. Hindi ito ang magalang na palakpak na karaniwang maririnig sa mga sosyal na pagtitipon. Ito ay isang sigaw mula sa puso. Isang pagbubuhos ng emosyon. Ang mga tao ay nagsitayuan mula sa kanilang mga upuan, ang kanilang mga kamay ay walang tigil sa pagpalakpak. May mga sumisigaw ng brava-brava. Ang kanilang mga boses ay puno ng tunay na paghanga. Napatulala si Lira. Ang ingay ay nakakabingi, ngunit para sa kanya ito ang pinakamagandang musika na kanyang narinig. Ang bawat palakpak ay isang pagpapatunay, isang pagpapagaling, isang pagtanggap. Tumingin siya sa mga mukha sa karamihan at nakita ang tunay na kagalakan. Ang hukom na kanina'y seryoso ay masiglang pumapalakpak isang malawak na ngiti sa kanyang mukha. Ang babaeng may kwintas na diamante na nagreklamo tungkol sa kakulangan ng kaluluwa ay umiiyak habang pumapalakpak. Ang kanyang mga mata ay hinanap si Don Rafael. Nakatayo ito sa gilid, hindi pumapalakpak,
tila isang estatwang yelo sa gitna ng nag-aalab na damdamin. Ang kanyang muka ay isang maskara ng pagkagapi. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Ang kanyang perpektong gabi, ang kanyang perpektong plano ng pagpapahiya ay naging isang gabi ng kanyang sariling pagkatalo. Natalo siya hindi dahil sa isang away, kundi dahil sa kapangyarihan ng sining na kanyang minamaliit. Nang sa wakas ay humina ang mga palakpak, si Maestra Fuentes ang unang lumapit kay Lyra na nananatiling nakaupo tila hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari. Hihasabi ng pambansang alagad ng sining, ang kanyang boses ay puno na ngayon ng init. Kinuha niya ang kamay ni Lyra. Ang pangalan mo, Lyra po. Lyra Reyes, sagot niya ang kanyang boses ay nanginginig. Lyra ulit ng maestra tila tinitikman ang pangalan. Saan ka nag-aral? Sino ang iyong mga guro? At ang huling piyesang iyon. Sino ang kompositor? Bago pa man makasagot si Lyra, nagsimula ng maglapitan ang ibang mga bisita. Bumubuo ng isang siksikang grupo sa paligid ng piano. Napakahusay. Nakakamangha, sabi ng isang kilalang CEO, iniaabot ang kanyang kamay kay Lyra. Kailangan mong tumugtog sa aming susunod na charity ball, sabi ng asawa ng senador. Kinuha ni Maestra Fuentes ang isang maliit na calling card mula sa kanyang pitaka at inilagay ito sa nanginginig na kamay ni Lyra. Tumawag ka sa akin bukas. Kailangan nating mag-usap. Ang isang talentong tulad mo ay hindi dapat nagtatago sa anino. Tumingin siya nang makahulugan sa uniforme ni Lyra pagkatapos ay sa direksyon ni Don Rafael. Habang nagkakagulo ang mga bisita sa paligid ni Lyra, si Don Rafael ay tahimik na tumalikod at naglakad palayo na wala sa karamihan. Ang kanyang pag-alis ay hindi napansin ng halos sino man, ngunit nakita ito ni Lyra. Ang party ay nagpatuloy ng ilang oras pa, ngunit ang sentro ng atensyon ay hindi na nagbago. Si Lyra ang naging bituin ng gabi. Ang Blüthner piano ay naging isang dambana na nilalapitan ng mga tao nang may paggalang. Nang sa wakas ay nagsimulang mag-alisan ang mga bisita, si Lyra ay bumalik sa kanyang papel bilang kasambahay automatikong pinupulot ang mga basyong baso. Tigilan mo na yan, sabi sa kanya ni Manang Tess, na may mga luha ng saya sa kanyang mga mata. Inagaw niya ang bandeha mula kay Lyra. Tapos na ang iyong trabaho ngayong gabi. Higit pa sa sapat ang iyong ginawa. Niyakap ng mahigpit ni Manang Tess si Lyra. Ipinagmamalaki kita, anak. Ipinagmamalaki ka ng iyong mga magulang nasaan man sila ngayon. Nang makaalis na ang huling bisita at ang mansyon ay bumalik na sa nakakabininging katahimikan na abutan ni Lyra si Don Rafael na nag-iisa sa azotea, ang malawak na balkonahe na nakatanaw sa madilim na hardin. Nakatalikod ito, nakatingin sa kalayuan. Dahan-dahang lumapit si Lyra. Sir, hindi siya lumingon. Mag-impake ka na ng iyong mga gamit, sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo sa pamamahay na ito paggising ko bukas. Hindi nagulat si Lyra. Inaasahan na niya ito. Ngunit ang mga salita ay mayroon pa ring talim. Naiintindihan ko po, mahina niyang sagot. Pumunta ka kay Manang Tess. Ibibigay niya sa iyo ang iyong huling sahod. Doblehin mo, dagdag niya tila isang huling pagtatangka na ipakita na siya pa rin ang may kontrol. Tumalikod na si Lyra upang umalis, ngunit isang tanong ang hindi niya mapigilang itanong. Bakit po? Sa wakas ay humarap si Don Rafael at sa liwanag ng buwan nakita ni Lyra ang kanyang mukha. Ito ay hindi galit. Ito ay isang bagay na mas malalim, isang halo ng pagkapahiya at nasaktang pride. Dahil ipinahiya mo ako, sabi niya, ang bawat salita ay may diin. Ginawa mong katatawanan ang pangalan ko sa sarili kong pamamahay. Ang isang De Villa ay hindi pinagtatawanan. Hindi ko po yun intensyon, sagot ni Lyra. Ngunit iyon ang nangyari, putol niya. Pinalabas mo akong isang malupit na kontrabida at ikaw ang naging bayaning inaapi. Isang magandang dula. Ngunit ayoko ng dula sa aking bahay. Umalis ka na. Tumango si Lyra. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Wala nang dapat pang sabihin, ngunit habang siya ay papalayo,
Naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng 3 taon, isang pakiramdam ng kagaanan. Oo, wala na siyang trabaho. Oo, wala siyang tiyak na mapupuntahan. Ngunit malaya na siya. Sa kanyang bulsa naramdaman niya ang maliit at matigas na papel, ang calling card ni Maestra Eladia Fuentes. Ito ay hindi lamang isang piraso ng papel. Ito ay isang susi, isang pangako, isang bagong simula. Bumalik siya sa kanyang maliit na silid, hindi na may takot, kundi may determinasyon. Habang inilalagay niya ang kanyang iilang damit sa isang lumang bag, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang huling palakpak ay para sa kanya. At ito alam niya ay simula pa lamang. Ang tunog na pumuno sa hangin ay hindi na ang nakakabinging katahimikan ng mansyon ng mga Devilla, kundi ang maringal na alon ng isang buong orkestra. Mula sa mga biolin na sabay-sabay na tumutugtog sa malalim na ugong ng mga cello, hanggang sa maningning na tawag ng mga trumpeta, ang bawat nota ay naghahabi upang bumuo ng isang makapangyarihang tapiserya ng musika. Sa gitna ng lahat ng ito, sa harap ng isang itim na Steinway & Sons Concert Grand Piano, nakaupo si Lyra Reyes. 6 na buwan, tila isang buong buhay ang nagdaan sa loob lamang ng kalahating taon. Ang kanyang mga daliri na dati nanginginig sa takot ay buong kumpiyansang sumasayaw ngayon. Sa mga tipa tinutugtog ang isa sa mga pinakamahirap na piyesa sa repertoire ng piano, ang Piano Concerto No. 2 ni Rachmaninoff. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa mga nota, kundi nakikipag-usap sa konduktor, si Maestro David Lim, ang respetadong musical director ng Philippine Philharmonic Orchestra. Ang rehearsal hall ng Cultural Center of the Philippines CCP ay naging kanyang pangalawang tahanan. Ang amoy ng lumang kahoy rosin ng biolin at ang hindi maipaliwanag na amoy ng kasaysayan at sining ay ang hangin na kanyang nilalanghap araw-araw. Pagkatapos ng gabing iyon sa mansyon, tinupad ni Maestra Eladia Fuentes ang kanyang pangako. Kinaumagahan tinawagan siya ni Lyra. Ang boses ay nanginginig pa rin sa takot at pag-asa. Sa loob ng 1 linggo, ipinakilala siya ng pambansang alagad ng sining sa mga pinakamahahalagang tao sa mundo ng musika sa Pilipinas. Ang kwento niya ang henyong pianista na natuklasan habang nagtatrabaho bilang kasambahay ay mabilis na kumalat isang modernong fairy tale na kinagat ng media. Ngunit hindi ang kwento ang nagbigay sa kanya ng pwesto sa orkestra. Ito ay ang kanyang talento. Inayos ni Maestra Fuentes ang isang pribadong audition para sa kanya kasama si Maestro Lim. Tumugtog si Lyra hindi na may takot o pagnanasang magpatunay, kundi may purong pagmamahal sa musika. Bago pa man matapos ang kanyang pagtugtog, inalok na siya ni Maestro Lim ng posisyon bilang featured soloist para sa susunod na season ng Kongminhi Orchestra. Ang iyong pagtugtog, sabi sa kanya ni Maestro Lim noon, ay may duwende. Isang salitang Espanyol na mahirap isalin. Ibig sabihin nito ay may kaluluwa, may apoy, may isang bagay na hindi maipaliwanag na nakakaantig sa pinakamalalim na bahagi ng isang tao. At iyan, Hija, ay isang bagay na hindi maituturo. Ang mga unang linggo ay isang malaking hamon. Pagkatapos ng 3 taong hindi pagtugtog ng seryoso ang kanyang mga daliri, ay kailangan muling sanayin. Ang kanyang katawan ay kailangang masanay sa 8 oras na pag-eensayo araw-araw. Ngunit ang bawat sakit sa kanyang mga kalamnan, ang bawat kalyo sa kanyang mga daliri, ay isang matamis na paalala na siya'y buhay, na siya'y bumalik na. Tumulong din si Maestra Fuentes na mahanap niya ang kanyang tita Elena, ang kapatid ng kanyang ina na nakatira sa Laguna. Matapos ang trahedya sa kanilang pamilya, nahiwalay si Lyra sa kanyang mga kamag-anak dahil sa sarili niyang pighati at paglayo. Ang kanilang muling pagkikita ay puno ng luha at mga yakap na hindi na bitawan. Ngayon, si Tita Elena na ang kanyang sandalan ang kanyang pamilya. Nakatira si Lyra sa isang maliit ngunit maaliwalas na apartment sa Pasay, sapat na malapit para lakarin niya papuntang CCP. Sige, mula sa simula ng 2 movement, sigaw ni Maestro Lim pinutol ang kanyang pagmumuni-muni.
Itinaas niya ang kanyang baton at muling umugong ang musika. Habang tumutugtog, ipinikit ni Lyra ang kanyang mga mata. Hindi na siya ang babaeng naglilinis ng sahig at nagtatago sa anino. Ang babaeng nakaupo ngayon sa harap ng piano ay iba na. Ang kanyang buhok ay hindi na nakatali sa isang mahigpit na bun, kundi malayang nakalugay sa kanyang mga balikat. Ang kanyang mga damit ay simple pa rin, ngunit ang mga ito ay pinili niya para sa sarili niya. At ang kanyang mga mata, may liwanag na sa kanila, isang kumpiyansang nagmumula sa loob. Ngunit hindi niya ganap na kinalimutan ang nakaraan. Sa katunayan, ginamit niya ito. Ang sakit ng pagkawala, ang pait ng pagpapahiya, ang hirap ng 3 taong pananahimik, lahat ng iyon ay naging bahagi ng kanyang musika. Iyon ang nagbibigay ng lalim at katotohanan sa kanyang bawat pagtugtog. Iyon ang kanyang duwende. Pagkatapos ng rehearsal, habang naglalakad siya sa malawak na pasilyo ng CCP, tinawag siya ng isang pamilyar na boses. Lyra Hija. Si Maestra Fuentes iyon naglalakad palapit sa kanya, isang ngangiti sa kanyang mga labi. Sa loob ng 6 na buwan, ang pambansang alagad ng sining ay naging kanyang mentor gabay at pangalawang ina. Kamusta ang rehearsal? Narinig ko kayo mula sa aking opisina. Ang iyong Rachmaninoff ay handa ng magpakitang gilas, sabi ng maestra. Medyo kinakabahan pa rin po, maestra. Ang laki po ng CCP Main Theater, sagot ni Lyra. Huwag kang mag-alala. Kapag nandoon ka na sa entablado, mawawala ang lahat ng yan at tanging ikaw at ang musika na lamang ang maiiwan payo ng matanda. Siya nga pala, meron akong balita para sa'yo. Huminto sila malapit sa isang malaking bintana na nakatanaw sa Manila Bay. Ang papalubog na araw ay nagpinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Tumawag ang New York Symphony, sabi ni Maestra Fuentes, hindi na nagpaligoy-ligoy. Napanood nila ang isang video ng iyong audition na ipinadala ko. Interesado silang imbitahan ka bilang guest soloist para sa kanilang summer season sa susunod na taon. Napatigil si Lyra. Ang New York Symphony, isa sa mga pinakamahusay sa buong mundo, tila isang panaginip. Seryoso po, mukha ba akong nagbibiro, ngiti ng maestra? Ngunit wag muna nating isipin niyan. Ang mahalaga ay ang iyong debut sa susunod na linggo. Ang buong Maynila ay nag-aabang. Sold out na ang mga tiket. Sa isang iglap na alala ni Lyra, ang isa pang gabi, 6 na buwan na ang nakalipas. Isang gabi kung saan siya rin ang sentro ng atensyon, ngunit sa ibang dahilan. Naalala niya ang mga mapanuring mata, ang mga mapanuksong bulungan, at naalala niya si Don Rafael de Villa. Hindi na niya ito nakita o narinig mula ng gabing iyon. Tinanong niya si Manang Tess na paminsan-minsan niyang tinatawagan kung ano na ang balita sa mansyon. Sinabi ng matanda na si Don Rafael ay tila lalong naging tahimik at malungkot. Madalas na nagkukulong sa kanyang pag-aaral. Ang Bluthner piano ay muling binalutan ng puting kumot at nanatiling hindi ginagalaw. Isang bahagi niya ang nakaramdam ng awa. Isang bahagi ang nakaramdam ng pasasalamat. Kung hindi dahil sa kanyang kalupitan, marahil ay nananatili pa rin siyang nakakulong sa anino. May bumabagabag ba sa'yo, Hija, tanong ni Maestra Fuentes, napansin ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Umiling si Lyra. Wala po. Iniisip ko lang po kung gaano kabilis magbago ang lahat. Ang talento, Lyra, ay parang tubig. Maaari mo itong subukang itago o ikulong, ngunit sa huli, hahanap at hahanap ito ng paraan upang dumaloy. Sabi ng maestra, hinahawakan ng kanyang balikat. At ang agos mo, anak, ay malakas. Handa ka nang harapin ang karagatan. Tumingin si Lyra sa papalubog na araw. 6 na buwan na ang lumipas. Ang gabi ng kanyang pagpapahiya ay naging umaga ng kanyang muling pagsilang. At sa susunod na linggo sa mismong entablado ng pambansang teatro, haharap na siya sa liwanag. Handa na siya. Ang gabi ng kanyang opisyal na debut ay may dalang bigat at kislap. Ang Cultural Center of the Philippines sa kanyang brutalistang arkitektura ay tila isang modernong templo na nagliliwanag sa tabi ng look ng Maynila. Ang mga sasakyang dumaraan sa Roxas Boulevard ay bumabagal, ang mga sakay nito
ay sumusulyap sa mga taong nakabihis ng kanilang pinakamagagarang kasuotan, umaakyat sa malawak na hagdanan ng teatro. Sa backstage sa kanyang maliit ngunit malinis na dressing room si Lyra ay nakatayo sa harap ng salamin. Ang babae na nakatingin pabalik sa kanya ay halos hindi niya na makilala. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na gown na may mahabang manggas, isang regalo mula kay Maestra Fuentes. Ang tela ay marahang yumayakap sa kanyang katawan, elegante at walang pretensyon. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maluwag na may ilang hibla na nakalugay sa kanyang mukha. Ang kanyang pampaganda ay minimal, sapat lamang upang bigyang diin ang liwanag na nagmumula na ngayon sa kanyang mga mata. Sa ibabaw ng kanyang dressing table, may isang maliit na florera na may iisang puting rosas, walang card. Ngunit alam niyang galing ito kay Manang Tess, ang kanyang munting paraan ng pagpapadala ng pagmamahal at suporta. 5 minutes, Miss Reyes. Ang boses ng stage manager sa intercom ay pumutol sa katahimikan. Huminga ng malalim si Lyra, inilagay ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Ngunit hindi ito ang takot na naramdaman niya 6 na buwan na ang nakalipas. Ito ay isang halo ng kaba at pananabik, ang pamilyar na pakiramdam na alam ng bawat artista bago humarap sa kanilang manonood. Isang katok sa pinto ang nagpalingon sa kanya. Pumasok si Tita Elena, ang kanyang mga mata ay nangingilid na sa luha. Sa tabi niya ay si Maestra Fuentes na may ngiti ng isang mapagmalaking ina. Anak, handa ka na ba? Tanong ni Tita Elena. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Hinawakan niya ang mga kamay ni Lyra. Ang iyong nanay at tatay? Tiyak na nakangiti sila mula sa langit ngayon. Niyakap ni Lyra ang kanyang tiyahin. Salamat po sa pagpunta, tita. Malaking bagay po ito para sa akin. Hindi namin ito papalampasin para sa kahit anong bagay sa mundo, sabi naman ni Maestra Fuentes. Inayos niya ang isang naligaw na hibla ng buhok ni Lyra. Huwag mong isipin ng kahit sino. Magsaya ka lang. Ang entabladong yan ay sayo. Tumango si Lyra. Lumabas na ang dalawa upang pumunta sa kanilang mga upuan sa harapan. Naiwan siyang mag-isa muli. Tumingin siya sa salamin isang huling beses. Hindi na siya ang anino. Siya na ang liwanag. Naglakad siya sa mga pasilyo ng backstage. Ang tunog ng kanyang mga takong ay umuugong sa sahig. Naririnig na niya ang mahinang ugong ng mga manonood. Mula sa kabilang panig ng kurtina, 1,000 tao, 1,000 kwento, naghihintay na maging isa sa ilalim ng kapangyarihan ng musika. Sa gilid ng entablado, naghihintay si Maestro Lim, nakasuot na ng kanyang formal na tailcoat. Ngumiti ito sa kanya. Huwag kang matakot sa kanila, Lyra. Sila ang dapat matakot sa iyo, biro nito. Handa ka nang wasakin ang kanilang mga puso, ngumiti si Lyra. Handa na po, Maestro. Mabuti. Dahil pagkatapos ng gabing ito, hindi na nila malilimutan ang pangalang Lyra Reyes. Nang buksan ang mga pinto ng entablado, para sa kanya isang nakakasilaw na puting ilaw ang sumalubong sa kanya. Lumakad siya patungo sa gitna, patungo sa nag-iisang Steinway grand piano na tila isang itim na isla sa isang dagat ng liwanag. Ang palakpakan ng mga manonood ay isang malakas na alon na sumalubong sa kanya. Yumuko siya at habang ginagawa niya iyon, sinulyapan niya ang mga manonood. Sa unang hilera nakita niya si Tita Elena at si Maestra Fuentes, parehong nakangiti sa kanya. Sa mga sumunod na hilera, nakilala niya ang ilang mga mukha mula sa gabi ng tertulya, ang hukom at ang kanyang asawa, ang CEO, ang asawa ng senador. Naroon sila, hindi na bilang mga mapanuring manunood kundi bilang mga tapat na tagahanga. Ngunit habang ang kanyang mga mata ay gumagala sa medyo madilim na bahagi ng orchestra section, mga 10 hilera, mula sa harapan, napansin niya ang isang figura na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang lalaking nakaupo mag-isa sa dulo ng isang hilera. Nakasuot ng isang simpleng madilim na suit, hindi agaw pansin. Ngunit kilala niya ang tindig na yon. Kilala niya ang anino na yon. Si Don Rafael de Villa. Ang kanilang mga mata
ay nagtagpo sa loob lamang ng isang segundo. Hindi ngumiti si Don Rafael, hindi rin siya sumimangot. Ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa, isang halo ng pag-usisa at marahil isang bagay na mas malalim. Mabilis niyang ibinaba ang kanyang tingin, tila nahihiyang nahuli siyang nakatingin. Ang pagkakatuklas na yon ay nagpadala ng isang kakaibang panginginig sa katawan ni Lyra. Bakit siya narito? Umupo siya sa piano, inayos ang kanyang gown at ipinosisyon ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mga tipa. Ang presensya ni Don Rafael ay isang hindi inaasahang nota sa perpektong komposisyon ng gabing ito. Ngunit hindi niya hahayaang sirain nito ang kanyang konsentrasyon. Sa halip nagpa siyang gamitin ito, isinara niya ang kanyang mga mata, huminga ng malalim, at naghintay sa senyales ng konduktor. Nang itaas ni Maestro Lim ang kanyang baton, isang perpektong katahimikan ang bumalot sa buong teatro. At pagkatapos sa pagbaba nito ang orkestra ay nagsimula sa malungkot at makapangyarihang pagbubukas ng Rachmaninoff's Concerto No. 2. Pagkatapos ng ilang sandali, oras na para sa kanyang pagpasok. Ang kanyang mga daliri ay tumama sa mga tipa at ang unang mga akorde ng piano ay umalingaw-ngaw sa buong teatro, malakas malinaw at puno ng damdamin. Sa sandaling iyon nawala ang lahat. Ang mga manunood si Maestro Lim, si Tita Elena, maging si Don Rafael. Ang natira na lamang ay siya at ang musika. Hindi na siya tumutugtog ng isang piyesa. Isinasabuhay niya ito. Ang unang movement ay puno ng pagnanasa at pakikibaka ang kanyang mga kamay ay lumilipad sa haba ng keyboard. Ang pangalawang movement, ang adagio, ay isang sandali ng dalisay, nakagandahan at kalungkutan. Ang bawat nota ay isang luhang naging hiyas. At ang pangatlo at huling movement ay isang pagsabog ng tagumpay at kagalakan. Habang tinutugtog niya ang finale, ibinuhos niya ang lahat. Ang sakit ng nakaraan, ang saya ng kasalukuyan, at ang pag-asa para sa hinaharap. Ang kanyang pagtugtog ay hindi na lamang isang pagtatanghal. Ito ay isang pagpapahayag ng kanyang kaluluwa. Isang deklarasyon na siya ay narito, siya ay nakaligtas at siya ay nagtagumpay. Ang huling nota ay isang mataginting na akorde tinugtog kasama ang buong lakas ng orkestra. Ito ay nanatili sa hangin, nanginginig sa tagumpay bago tuluyang maglaho. Sa loob ng ilang segundo, walang gumalaw. At pagkatapos ang teatro ay sumabog. Ang palakpakan ay mas malakas, mas matindi, mas puno ng damdamin kaysa sa kanyang naranasan. Ang lahat ay nakatayo. Ang mga sigaw ng brava at mabuhay ay umuulan mula sa bawat sulok ng teatro. Tumayo si Lyra at yumuko, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Tumingin siyang muli sa direksyon kung saan niya nakita si Don Rafael. Nakatayo na rin ito at kasama ng lahat siya ay pumapalakpak. Sa kanyang mukha sa liwanag na tumatama mula sa entablado, nakita ni Lyra ang isang bagay na hindi niya kailanman nakita, dati isang bakas ng tunay na paghanga at marahil isang pahiwatig ng pagsisisi. Ang palakpakan ay tila walang katapusan. 3 beses na bumalik si Lyra sa entablado para yumuko. Sa bawat pagkakataon ay mas malakas ang sigawan ng mga manonood. Binigyan siya ng 3 malalaking buke ng mga bulaklak at ang entablado ay napuno ng mga rosas na inihagis mula sa mga upuan sa harapan. Ito ay isang gabing hihigit pa sa kanyang pinakamatayog na mga pangarap. Pagkatapos ng konsyerto, ang backstage ay naging isang magulong selebrasyon. Mga kritiko ng musika na may nagniningning na mga mata ang lumapit upang personal siyang batiin, nagsasabing ang kanyang pagtatanghal ay makasaysayan. Mga kapwa musikero mula sa orkestra ang yumakap sa kanya. Mga opisyal mula sa CCP at mga patron ng sining ang nag-alok ng kanilang suporta para sa kanyang mga susunod na proyekto. Sa gitna ng lahat ng ito, ang hinanap niya ay ang kanyang pamilya. Niyakap niya ng mahigpit si Tita Elena at si Maestra Fuentes. "Wala ako rito kung hindi dahil sa inyo," sabi niya, ang kanyang boses
ay basag sa emosyon. Hindi Lira, sagot ni Maestra Fuentes. Nandito ka dahil sa iyong sarili. Kami ay naging mga instrumento lamang. Ikaw ang lumikha ng musika. Habang ang selebrasyon ay nagpapatuloy, isang maliit na bahagi ng isip ni Lira ay hindi mapakali. Hinanap ng kanyang mga mata ang isang pamilyar na figura sa karamihan, ngunit wala siya roon. Marahil ay umalis na si Don Rafael pagkatapos ng palakpakan. Marahil ay sapat na sa kanya ang manood mula sa malayo. Nang bahagyang humupa ang gulo, nagpaalam si Lira na kailangan niya ng sariwang hangin. Lumabas siya sa isang gilid na pinto nang sisipi patungo sa isang tahimik na pasilyo na nakatanaw sa mga hardin. Ang malamig na hangin ng gabi ay isang ginhawa sa kanyang balat na pinagpawisan. Doon niya siya nakita. Nakatayo si Don Rafael. Sa ilalim ng isang puno, ang kanyang likod ay nakaharap sa kanya, nakatingin sa madilim na tubig ng luk. Tila nag-aatubili siyang lumapit o umalis. Dahan-dahang lumakad si Lira palapit sa kanya. Sa tunog ng kanyang mga hakbang, lumingon ito. Sa malapitan, sa ilalim ng malambot na ilaw ng mga lampara, sa hardin, nakita niya ang pagbabago sa kanya. Ang dating tigas at arogansya sa kanyang mukha ay napalitan ng isang pagod at malungkot na anyo. Tila tumanda siya ng ilang taon sa loob ng 6 na buwan. Don Rafael, sabi ni Lira, ang kanyang boses ay mahinahon. Lira, sagot niya, ang kanyang boses ay bahagyang paos. O dapat ko bang sabihing Maestra Reyes, may bahagyang nangiti sa kanyang mga labi, ngunit hindi ito mapanukso. Ito ay puno ng paggalang. Lira na lang po, sagot niya. Salamat sa pagpunta. Nagkaroon ng ilang sandali ng katahimikan sa pagitan nila, puno ng mga hindi sinasabing salita. Hindi ko ito maaaring palampasin, sabi ni Don Rafael, sa wakas tumingin sa kanyang mga sapatos. Kailangan kong marinig ka ng tama. Hindi bilang aking empleyado, kundi bilang ang artistang nararapat sa iyo. Huminga siya ng malalim. Lira, pumunta ako rito para humingi ng tawad. Tumingin siya ng diretso sa kanyang mga mata at nakita ni Lira ang isang bagay na hindi niya inaasahan, katapatan. Hindi lang para sa gabing iyon, kundi para sa lahat. Sa loob ng 3 taon, alam ko kung sino ka mula pa sa unang araw. At ginamit ko yon laban sa iyo. Dahil sa inggit. Inggit, nagtatakang tanong ni Lira. Oo, pag-amin na niya. Inggit sa iyong talento. Inggit sa iyong tapang na ipaglaban ang iyong sining, isang bagay na hindi ko kailanman nagawa. Ang aking ina, pinangarap niyang maging tulad mo. At nang makita kita na may ganoong klaseng regalo na nagtatrabaho bilang isang kasambahay, nagalit ako. Nagalit ako sa iyo, sa kanya, sa mundo. At ang kalupitan ko ay isang paraan para ilabas ang sarili kong kabiguan. Isang alon ng pag-unawa ang bumalot kay Lira. Ang lahat ng galit na naramdaman niya para sa kanya ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang kakaibang awa. Hindi pa huli ang lahat, Don Rafael, sabi niya ng marahan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanya. Tawagin mo na akong Rafael. At anong gagawin ko? Sa edad na 45, mag-aaral akong muli. Bakit hindi, hamon ni Lira? Ang musika ay walang edad. Tanging kaluluwa lamang. Tinitigan siya ni Rafael, isang bagong liwanag ng pag-asa ang dahan-dahang sumisibol sa kanyang mga mata. Tuturuan mo ba ako? Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lira. Isang tunay at magaan na ngiti. Tingnan natin. Una, kailangan mong bumili ng isang tunay na piano, hindi isang palamuti lamang. Nagawa ko na mabilis na sagot ni Rafael. 1 linggo pagkatapos kang umalis, ipinadala ko ang lumang Bluthner para sa restorasyon, para sa alaala ng aking ina. Ang pag-amin na yon ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang paghingi ng tawad. Ipinapakita nito ang isang tunay na pagbabago. Rafael, sabi ni Lira. Tumawag ka sa opisina ng aking manager sa susunod na linggo. Aayusin natin ang isang schedule. Isang nangiti ang sa wakas ay gumuhit sa mukha ni Rafael, isang nangiti na umabot sa kanyang mga mata, na nagpabata at nagpagaan sa kanyang anyo. Salamat, Lira. Salamat sa lahat. 3 buwan ang lumipas. Ang malaking sala ng mansyon ng mga De Villa ay iba na. Ang mga bintanang kapis
ay nakabukas pinapapasok ang sikat ng araw at ang sariwang hangin. At sa gitna ng silid kung saan nakatayo noon ang Bluthner, ay naroon na ngayon ang na-restore na piano ang itim na kahoy nito ay kumikinang hindi na dahil sa pagpupunas kundi dahil sa paggamit. Sa tabi nito may isa pang piano, isang maliit na upright piano. Hindi. Ang iyong pulso. Dapat ay relax paalala ni Lyra, marahang inaayos ang kamay ni Rafael sa mga tipa. Si Rafael na nakasuot ng simpleng polo shirt at slacks ay isang masugid na estudyante. Siya ay hindi kailanman magiging isang birtuoso, ngunit ang kanyang pagtugtog ay may isang katapatan at emosyon na nakakagulat. Tinutugtog niya ang isang simpleng piraso ni Bach. Ganito tanong niya sinusubukang muli. Mas mabuting ngiti ni Lyra. 2 beses sa isang linggo pumupunta si Lyra sa mansyon para sa kanilang mga aralin. Ito ay naging isang tahimik at payapang ritual. Hindi na sila amo at dating empleyado. Sila ay guro at estudyante, 2 magkaibigan na pinag-isa ng musika. Ang dating music room ng ina ni Rafael na matagal nang nakasara at puno ng alikabok ay ipinaayos niya. Puno na ito ngayon ng mga libro ng musika at mga litrato ng mga dakilang kompositor. Ito ay naging isang dambana, hindi lamang para sa kanyang ina, kundi para sa sining na minsan niyang tinalikuran. Habang tinutugtog ni Rafael ang piyesa umupo, si Lyra sa tabi niya sa bangko ng piano at nagsimulang tumugtog ng isang pangalawang harmonya. Magkasama ang 2 himig ay nagsanib lumilikha ng isang bagay na simple ngunit maganda. Sa labas ang araw ay papalubog nagpipinta sa kalangitan ng mga kulay na kahel rosas at lila. Ang musika ay lumabas sa mga bintana. Dumaloy sa hardin isang himig ng pagpapagaling at mga bagong simula. Sa sandaling iyon sa loob ng dating tahimik na mansyon, natagpuan ng 2 taong minsan ay pinaghiwalay ng yaman at pagmamataas. Ang isang bagay na mas mahalaga isang kapayapaang nagmumula sa pagpapatawad at isang himig na sa wakas ay kanila ng pareho. Ang himig na yon ay hindi nagmula sa mga tipa ng piano lamang. Nagmula ito sa 2 pusong natutong muling tumibok sa iisang kumpas.